Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inihain sa House of Representatives. Investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects muling ipagpapatuloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee. Ilang personalidad kumpirmadong dadalo sa pagdinig. Angko ng business tycoon na si Atong Ang naghahain ng motion para ipawalang bisa ang arrest warrant laban sa kanya. Pagkakatuklas sa reservoir ng natural gas sa Malampaya East 1, inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ella, naharap nga ngayon sa kanyang kauna-unahang impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga batayan ng reklamong impeachment laban sa Pangulo ay ang umano'y paglabag nito sa saligang batas, graft and corruption at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko. Bunsod umano ito ng pagkompromiso ng Pangulo sa national sovereignty at constitutional order dahil sa pag-uutos na pagkidnap at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pumalya rin umano ang Pangulo na i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions sa General Appropriations Bill o pambansang pondo mula taong 2023 hanggang 2026. Nagbenepisyo rin umano ang Presidente sa kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Nilikha rin umano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para pagtakpan ang mga tiwaling kaalyado ng Pangulo. Bahagi rin ng reklamo ang umano'y matinding aligasyon laban sa Presidente na matagal nang gumagamit ng iligal na droga. Si Attorney Andre De Jesus ang complainant, samantalang si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang endorser nito. Tinanong naman ng complainant kung naniniwala ba itong uusad ang impeachment, gayong maraming taga-suporta sa Kamara si PBBM. It's not a question that the answer to which I am faced, because that is precisely what prevents ordinary citizens from actually exacting accountability. Matatalo din po ako. Bakit pa? Para ke pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone does something that at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing. Win or lose. Itinanggi naman ni Congressman Nisay na kabilang ito sa kampo ng mga Duterte kaya iniendorso ang reklamong impeachment laban kay PBBM. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga sala. Ella, kinumpirma naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na natanggap ng kanyang opisina ang reklamong impeachment laban kay PBBM dakong alas 8:45 ng umaga kanina. At ire-refer naman or itatransmit ito sa tanggapan ni Speaker Faustino Bogie D. III alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon at sa panuntunan ng Kamara. Nauna nang kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson, chairperson ng Blue Ribbon, na inaasahang magbibigyang liwanag ang mga detalye sa tinaguriang Cabral Files sa pagdinig ng Blue Ribbon. Ito ang mga dokumento na naglalaman ng listahan ng mga proyektong pang-infrastruktura na nakapaloob sa 2025 National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang budget ng sanghay ng ehekutibo. Bukod kay Congressman Leviste, nakasulat din sa agenda ng Blue Ribbon hearing ngayong araw ang tatlong cabinet members. Pangunahin na si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Gayon din sina Department of Justice o DOJ Officer in Charge Secretary Frederick
via at Department of Budget and Management o DBM Officer in Charge Secretary Rolando Toledo. Inaasahan din sina Commission on Audit o COA Commissioner Mario Lipana, DOJ Prosecutor General Richard Anthony Fadulion at dating Department of Education Secretary Trijiv Olaivar. Habang nasa witness at resource persons list din si Carlene Yap Villa, dating aide ni former Senator at kay Makati City Mayor Nancy Binay na isinangkot rin sa eskandalo ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Mula naman sa hanay ng DPWH, kabilang sa mga inimbitahan ay sina dating Secretary Manuel Bonoan na kumpirmadong nakabalik na sa bansa mula sa Estados Unidos. Kasama rin sina former DPWH Yusek Bernardo, mga dating engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Gerald Pacanan, Gerard Opulencia, Virgilio Eduarte at RJ Dumasig. Nasa listahan rin ang contractor na si Pacifico Discaya II alias Curly, former Ako Bicol Party List Representative Zaldico at mga umano'y bagman nito na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Invited din si tech billionaire Maynard Ngu na iniugnay naman kay Senator Francis Jesus Cordero at ang whistleblower na si dating Philippine Marine Master Sergeant Orly Guteza. 12 individual ang inisyuhan ng subpoena para sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayong araw. Kapag hindi dumalo ito sa Blue Ribbon hearing, ay maaaring patawan ang mga ito ng contempt order at iparesto ng Senado. Nakabalik na ng Pilipinas si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan kahapon ng umaga, January 18. Nakatakda sana siyang umuwi noong December 17, 2025 pagkatapos samahan ang kanyang asawa sa pagpapagamot sa Amerika. Ayon sa ulat ng Bureau of Immigrations, sakay si Bonoan ng China Airlines mula Taipei, Taiwan at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Wala siyang kasamang umuwi. Samantala, nahaharap ngayon si Bonoan sa mga panibagong aligasyon na may kinalaman sa mga irregularidad sa flood control projects ng ahensyang dati niyang pinamumunuan. Yes, Ella, magandang tanghali. Inaasahan nga ng lokal na pamahalaan na maglabas na ng mahalagang resulta ngayong araw kaugnay sa forensic investigation sa sunog sa DPWH Cordillera Office sa Baguio City. Pinangunahan na ng Central Office ng Bureau of Fire Protection ang investigasyon matapos makuha at maproseso ang mga kailangang ebidensya sa fire scene. Habang inaabangan ang resulta ng forensic, nananatiling sarado at bantay sarado ang mismong pinanggalingan ng sunog sa DPWH Cordillera Office. Mahigpit na ipinatutupad ang pagbabawal sa pagpasok sa lugar habang tinitiyak ng mga otoridad na hindi mahahaluan o makontaminate ang fire scene sa gitna ng patuloy na investigasyon. Naghain ng motion sa Korte sa Lipa at Santa Cruz, Laguna ang kampo ng negosyante na si Atong Ang noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, abogado ni Ang, layo nilang ipawalang bisa ang warrants of arrest na inisyu laban sa kanyang kliyente. At bilang paggalang niya sa korte, tumanggi si Attorney Villarreal na talakayin ang iba pang detalye kaugnay ng petisyon. Hindi rin sinagot ng abogado ang pahayag ng Department of Justice na unethical umano ang payo nito kay Atong Ang na huwag sumuko. Naipa-report na pabalik ng kanyang bansa ang Russian vlogger na si Vitaly Durovitsky nitong weekend. Isinakay ito sa isang flight direkta pabalik ng Russia. Naaresto ang dayuhan noong Abril ng nakaraang taon matapos mag-viral sa social media dahil sa panghaharas ng mga Pilipino. Hindi rin pinayagan na makapagpiyansa ng immigration. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kasama na ito sa blacklisted pagkatapos i-deport. Ibig sabihin nito, hindi na siya papayagan na muling makabalik ng Pilipinas. Narito ang ating latest satellite image kung saan nakikita nga natin itong si Tropical Depression Ada ay huling namataan kanina alas 10 ng umaga sa layong 445 kilometers. Silangan ng Kasiguran Aurora nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northeast sa bilis na 10 kilometers per hour.